after mo ng high school, doon ka mag-aaral ng college. Okay, so na-excite po ako, pupunta ng Manila, and then, to cut the long story short, nag-graduate po ako. Kinabukasan, flight ko agad papuntang Maynila. Nung nandito po ako sa Manila, sabi niya po sa akin, bago ka mag-aral, Louie, tingnan mo muna yung business na ginagawa ko ngayon. Kung magugustuhan mo, isali kita, i-full time mo, at kung hindi naman, pag-aaralin kita. Okay, so ayun, umattend po ako ng seminar, naintindihan ko po yung business. And good news, nag-decide po ako na mag-full time. So hindi na po ako nakapag-college, hindi na po ako nakapagtapak ng college. Okay, so after high school, diretso na agad ako full time sa ganitong business. And good news naman kasi to cut the long story short ko, nung nag-start po ako dito, medyo mahirap sa una, di ba? Ang pagpapalaki ng grupo, hindi naman ganun kadali. Pero kailangan mo lang tatagan, di ba? Kailangan mo lang lakasan ng loob mo. Kailangan mo lang tibayan, kailangan mong habaan yung pasensya mo, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Na minsan, alam mo yung kahit gano'n mo kahataw, di ba? Grabe yung prospecting mo, grabe yung inviting mo, pero bakit ganun? Wala pa rin yung mga nakakausap mo, mga pilosopo, mga nakakausap mo, mga negative, mga nakakausap mo, mga hindi right person. So, darating ka sa time na na lalo na kung kulang ka sa training. Ako kasi nung nag-start, medyo kulang din ako sa training. Pero nung naintindihan ko ano yung purpose ng training, yung magti-training ka pala para mag-improve ka. Magti-training ka pala para matutunan mo yung mga dapat mong gawin. Magti-training ka pala para mas lalo kang gumaling sa pagsagot ng mga objection. Magti-training ka pala para mas lalo kang gumaling sa pag-explain ng mga ng business natin. So, ibig sabihin, pag nag-training tayo yung magbe-benefit. So, doon, naintindihan ko po, yung ganun. Nagsimula yun, nag-training ako kahit ako na mag-isa, kahit yung mga kasama ko tulog, nag-training ako, nanonood ako ng mga video training, nanonood ako ng mga motivation, nanonood ako ng mga product natin, yung mga marketing plan natin, para lalo ko ma-master. And good news, nung na-master ko na, ganun pala siya. Sa lahat ng mga nandito ngayon, sa mga bago at sa mga luma, kung gusto mo na mas lalong mapadali yung pag-network mo, kailangan mong pagalingin yung sarili mo. Sa papaanong paraan, everyday mag-training ka, everyday i-apply mo yung mga natutunan mo sa training. Huwag kang mag-expect agad-agad na madali. Kasi bakit lahat ng bagay sa una mahirap? Kahit gaano kadali yung isang bagay, pag first time mong gawin, mahirap talaga yun. Pero bakit minsan yung mahirap sa atin, madali sa iba? Kasi ginagawa nila everyday. Kaya naging madali sa kanila. Hindi yung bagay na yon, yung nag-adjust. Yung nag-adjust yung tao. 'Di ba? Naging madali siya hindi dahil sa naging madali yung isang sitwasyon, hindi ganoon. Naging madali siya kasi gumaling yung tao. Lalong gumaling. Bakit siya gumaling? Kasi bakit ginagawa niya po everyday. Kaya sa mga nandito ngayon, kung ikaw gusto mong gumaling sa pag-invite, kung gusto mong gumaling sa pag-recruit, yung maganda mong gawin, mag-recruit ka everyday. Mag-invite ka everyday. Kasi bakit? Lahat ng bagay, pag araw-araw mong ginagawa, doon ka gumagaling. Ayun. So, doon, naintindihan ko po yun. And to cut the long story short po, nakabuild po ako ng grupo. Okay? Nakabuild po ako ng grupo. Sa mga nandito ngayon, darating ka sa time, medyo mapanghinaan ka, di ba? Pero minsan, darating ka rin sa time na medyo bababa yung self-confidence mo. Yung medyo nababawasan ng konti yung tiwala mo sa sarili mo. So, kailangan pag dumating ka sa point na gano'n, kailangan na-adjust mo kaagad. May ginagawa ka kaagad na paraan para ma-improve mo yung sarili mo ulit, mabalik mo yung tiwala mo sa sarili mo. Kasi bakit? Pag wala kang tiwala sa sarili mo, paano mo magawa yung negosyo na to? Paano mo magawa ng tama? Okay lang na mawala yung tiwala ng kausap mo sa'yo, okay lang mag-negative yung mga nakakausap mo. Ang importante, ikaw, positive ka pa rin sa sarili mo. Kasi bakit? Naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Na kaya mo rin yung nagawa ng mga taong naging successful. Okay? So, sa mga nandito ngayon, ulitin ko, ang kailangan mo lang i-control yung emotion mo sa pag-invite. Okay? Kailangan, ako kasi nung nag-start, medyo nahirapan din ako na, alam mo yun, every time na nare-reject ka, every time na discourage ka, lalo na mga kaibigan mo, mga kaklase mo, mga kasamaan mo dati, masakit. Pero dahil sa training, sabi ko sa inyo kanina, nung na-realize ko ano yung purpose ng training,
Nag-training ako every day. Pumunta ako ng office, kahit hindi ako sinasabi ng upline ko, punta ako sa office, nag-enjoy ako sa training, nag-enjoy ako na matuto. Kaya sa mga nandito ngayon, full-timer ka, may pandemic ngayon, guys, i-enjoy nyo yung matuto kayo sa business. I-enjoy nyo yung training. Ako, hinahanap-hanap ko yung training kasi bakit? Unang-una, tawa ako ng tawa sa training at the same time, natututo ako. At the same time, nagiging good vibes yung ano ko, nagiging good vibes yung ano ko, yung feeling ko, nagiging positive ako. Kaya ako talagang dinadala ko yung sarili ko dati sa training kasi dati may personal mga training sa seminar room. So dinadala ko yung sarili ko doon, nag-attend ako ng training. And good news naman kasi napakinabangan ko talaga. Kaya sa mga nandito ngayon, sa mga palagi nagtitraining, sa palagi mga nanonood mga training, sa mahilig mag-training, guys, good news kasi ikaw yung makikinabang yan. Hindi ibang tao. Kasi yung alam mo na yan, pag in-apply mo, magiging experience mo yan, at pag naging experience mo yan, hindi na yan mawawala sa'yo. Nandyan na yan. Alright? So, ayun, nakabuild po ako ng grupo and nandito po yung iba. And good news po, tuloy-tuloy po yung paglaki ng grupo. At sa mga nandito ngayon, guys, makinig kayo sa topic natin kasi napaka-importante nito. Alright? So, alam nyo na yung module 1, no? Kasi yung module 1 natin, yun lang naman yung 5 fingers of networking. Okay? Prospecting, inviting, presentation, closing, follow-up. Ulitin ko yung 5 fingers of networking, kailangan nagagawa mo siya araw-araw. Apply Louie, bakit lumaki yung grupo mo? Lumaki po yung grupo ko dahil po sa 5 fingers of networking. Hindi po ako tumitigil nung nag-start ako. Hindi ko po tinitigilan na magawa yung 5 fingers of networking, makapag-prospecting ako, makapag-invite ako. Kasi yung iba yung mindset sa 5 fingers of networking, maka-prospecting, maka-inviting lang, hindi nila ginugol na makapag-present. Hindi nila ginugol na makapag-close. Hindi nila ginugol na may mga ma-follow up sila. Hindi nila ginugol na may ma-reserve sila. Yung mindset lang sa 5 fingers of networking, prospecting, inviting, okay na enough. Nag-prospecting ako, na-inviting ako, negative sila up. Kailangan mo maganap ng tao na makuklose mo. Kailangan mo maganap ng tao na ma-reserve mo. Pag ginawa mo, prospecting, inviting lang, ibig sabihin, hindi mo ginawa yung 5 fingers of networking. Ganun po siya. Ako, ginawa ko po yun, and then good news po, dahan-dahan, paunti-unti, nakapag-direct po ako. Kaya sa mga taong nagkaroon ng mga direct, alam ko kayang-kaya mong ulitin eh. Alam ko, kayang-kaya mong doblehin. Or ulitin, kung nakapag-direct ka, ulitin mo lang yung ginagawa mo. Kung gano'n ka kasipag noon, mas lalo mong doblehin. Mas lalo kang magsipag. Diba? Kasi bakit? Pag nakadirect ka, unang-una doon, meron ka ng isang tao na nabigyan ng opportunity na mabago din yung buhay niya. Doon pa lang talagang i-bless ka na. Kasi bakit? Pag pure yung ano mo, pag pure yung ano mo sa kanya, intention mo sa kanya, ano ka bibigyan ka ng blessing eh. Di ba? Kaya sa mga nandito ngayon, i-goal mo lang na kumita din yung mga nai-invite mo. Alright? So, ayun. Ang dami ko nang sinabi, pakilala pa lang po yun. Okay, saglit lang naman tayo guys, kaya medyo nagpakilala muna ako at may mga konting sinabi about sa na-experience ko dito sa ganitong negosyo. Saglit lang naman kasi yung topic natin. Okay, so ready na ba kayo? Kung ready ka na, mag-comment ka po ng kung lalaki ka, gwapo ako. Kung babae ka, maganda ako. Di ba? Ang bilis mag-comment pagka ganyan eh. Kasi pag sinabi ko ready ako, yung iba hindi magko-comment yan. Pero yung maganda ako, grabe. May lalaki na nagsabi, maganda ako. Ganda naman yun. Alright. Nandito pala yung mga malulupit, oh. Nakikita ko yung mga mukha nyo, guys. Kaya dapat nakasmile kayo. Yung iba tulog, yung iba... nakikita po akong tulog, eh. Pero wag ko na po banggitin yung pangalan. Baka magalit, eh. Yung iba parang matutulog. Di ba? Yung posisyon ng pag, ano, sa mga onliner pala, yung posisyon dapat natin, medyo posisyong panghataw. Hindi yung, baka ganun ka na, oh. Para kang matutulog. Nakikinig ka sa speaker para matutulog ka na. Kailangan po, nakatayo, nakaupong pangmayaman.
Grabe, oh, sabi ko, gwapo ako yung i-comment, pero yung comment ni Frank, ako po yung pinakagwapo. Grabe naman yan. Hindi talaga nakikinig to si Frank. Okay. Alright, so start na tayo guys. Nandiyan na ba yung slide natin? Muna ya, kasi kagising ko lang, nag-idlip ako ng 30 minutes. Ang ganda talaga niya dito. Nakita ko siya dito. Siya lang yung nakikita ko dito. Ang puti mo ngayon na dito iba yung nagagawa talaga ng perfect white. Nagpa-perfect white ka ba dito? Angel E pala, sorry. Light lang yan, apps. Sa ring light. Alright. Okay, start na tayo guys. So, ulitin ko po, yung module 1, yun po yung 5 fingers of networking. Sa 5 fingers of networking, which is yung prospecting, inviting, presentation, closing, follow-up, doon ka po makakapag-direct. Okay? Ano po yung gagawin namin after namin ma-direct? After namin mapapay in. So, ito na po yun. Okay? Facebook Marketing Module 2. Yung gumawa ng topic na to, si Mentor Sunny Boy Aldas. Si Mentor Sunny Boy Aldas, sa mga hindi po nakakilala sa kanya, siguro naman kilala na natin lahat yon. Kasi siya po yung founder ng Captain, siya po yung isa sa pioneer ng online, ng Facebook marketing. Si Upline Sunny Boy Aldas, nasa 8 years, 9 years na po siya sa ganitong business. Dahil po sa Facebook marketing, naka-4 na sasakyan na po siya, kumikita po siya ng 500,000 per month. So, kung ano yung ginagawa niya dati nung nag-start siya, tinuro niya lang. Kung ano yung ginagawa niya hanggang ngayon, yun yung ituturo natin ngayon. Kaya kung gusto mo magkaroon ng resulta, ito po sa mga ituturo ko ngayon, napaka-simple, napaka-basic, napakadali. Kahit wala kang tinapos, pwede mong gawin. Ang importante, masipag ka lang at marunong kang sumunod. Kasi minsan, sa sobrang dali, hindi na po nagagawa ng iba. Sa sobrang dali, minsan, pinapamaya na ng iba. Okay? Napakasimple lang po yung ano natin, napakasimple na po ng sistema natin. Kaso minsan, bakit hindi siya nagiging effective sa iba? Kasi hindi po nila ina-apply, hindi po nila sinusunod, hindi po nila ginagawa. Pero bakit sa ibang grupo, meron namang nagiging effective? Bakit sa kanya nagiging effective naman? Bakit sa kanya nagkakaroon siya ng production? Bakit sa kanya wala? Siguro, baka hindi nasusunod ng tama. Alright? So, kaya may mga may mga ginagawa tayong reminders palagi, nagre-refresh tayo, kaya palagi natin pinapaulit-ulit yung training para at least ma-refresh tayo. So, ang dami natin yun, nasa 255,000 po tayo ngayon. Alright? So, next. Okay. So, may 3 po tayong bilog. Okay? Sa module 2, may 3 po tayong bilog. Okay. Ito po yung unang bilog, Facebook marketing. Ulitin ko po, sa Facebook marketing, dyan po makakapag-direct. Alright? Dyan ka po makakuha ng direct. Okay? So, gagawin mo yan, yung 5 fingers of networking, prospecting, inviting. Ulitin ko po yung mindset kasi ng ibang mga full-timer, yung mindset kasi ng ibang mga OFW, yung 5 fingers of networking, nagiging 2 fingers na lang. Hindi ka po magiging successful pag 2 fingers lang po yung ginagamit mo. Kailangan 5 fingers. Prospecting, inviting. Hindi po tayo nagtatapos doon. Meron pa po tayong presentation, closing, and follow-up. Alright? So, ulitin ko po, 5 po yung fingers na kailangan natin i-apply. Okay? So, after po nyan, after mo pong example, reserve na lang. Doon na lang tayo sa reserve. After mo ma-reserve, ano yung next na gagawin up? ABC rule. Alright? ABC rule. Paano po yung ABC rule up? Iti-tee up mo yung mentor mo. Iti-tee up mo yung upline mo. Okay? Paano mag-tee up upline? Pwede through video call, pwede sa inbox, pwede may script ka na nakaka-ready, na isi-send mo na lang dun every time na may mga reserve ka. At meron dun na ipapa-add mo yung mentor mo. Okay? Gaano ka-importante yung ABC rule up? Yung ABC rule kasi isa sa, lalo na kung bago ka pa lang, bagong full-timer ka, bagong OFW ka, sobrang importante po siya. Kasi bakit? Yung prospect natin, yung mga napapajoin natin, yung mga nare-reserve natin, titingin po yan sa result. Kung ikaw, bago ka pa lang at kumikita ka pa lang ng 5,000, 10,000 per month, or medyo hindi ka pa kumikita, titingin yan.
Kaya kailangan iti-tee up mo yung mentor mo na merong resulta. Gamitin mo yung result ng mentor mo. Okay? Gamitin mo yung result ng upline mo. Kasi bakit? Mas lalong ma-excite yung reserve mo pag may nakikita siyang resulta. Alright? So, nasusundan po ba? Kaya yung iba hindi ginagawa yung ABC rule kasi ganito, ganyan. Up, ganito kasi ganito. Guys, ABC rule, napaka-importante po yan. 95% ng pag-join ng mga prospect mo nanggaling po doon sa ABC rule. Lalong-lalo na kung yung mentor mo, yung upline mo, OFW, mas makaka-relate po sila doon. Pwede mo rin ABC rule, yung training. May mga video tayo, success story, na pwede mong isend sa kanya. I-tee up mo yung video na yon and then ipapanood sa kanya. Hindi lang naman yung advisor kasi yung upline mo, yung mentor mo. Hindi lang naman kasi ganun. Pwede mong gamitin yung resulta or yung video, success story ng ibang tao or ng mga naging successful sa negosyo natin. Pwede mong i-tee up yun and then ipapapanood mo sa mga reserve mo, sa mga prospect mo, sa mga bagong join mo. Alright? Pwede mo rin may crossline ka na naglabas ng sasakyan, may crossline ka na naglabas ng cheque, kopyahin mo yung picture niya or may video siya, pwede mong i-send doon sa reserve mo, sa prospect mo, sa bagong join mo, at i-tee up mo siya. Kahit hindi niya makausap personal yon, ang importante, nakita niya yung resulta. Nasusundan po ba? Napaka-importante nun, ng ABC rule. Alright, so next. Mag-comment po ng ABC rule sa mga nakakaintindi po ng ABC rule at sa mga gagawin po yung ABC rule. Alright, mag-comment po ABC rule. May nag-comment po ABCD. Sumobra ka ata. ABC lang, grabe naman. Alright, so next, baliwan room. Okay, alam ko po may mga kanya-kanyang chat room kayo, may mga kanya-kanya kayong mga baliwan room. Hindi naman po kasi baliwan talaga na literal na baliw, di ba? Ano lang yan, nilagay lang dyan, baliwan room. Kasi marami pong ginagawa dyan na matututo or mababaliw lalo yung mga leaders natin or tayo, di ba? Daily topics po dyan, ECO, okay, NECO, ECAP, ECPO, CZL, banding. Alright? So, depende po yan sa inyo. Alam ko, ginagawa niyo po yan. Ito po sa mga nandito ngayon, sa mga leaders OFW, sa mga full-timers na paulit-ulit ginagawa yung topic sa chat room. Guys, yung topic na to para sa mga bago eh. Okay? Sa mga bago na ipapasok doon sila. Pero yung i-explain ko ngayon sa inyo, ikaw na luma. Kasi bakit? May mga luma kasi na naiinip. Alam mo yung naiinip? Yung ulit-ulit naman yung ginagawa natin dyan sa ECO, sa chat room. Ulit-ulit ECO up, alam ko na yan. Ulit-ulit na ECO up, alam ko na yan. Ulit-ulit ECAP up, alam ko na yan. Guys, repetition is the mother of all learnings. Doon tayo palaging natututo every time na paulit-ulit. Tama ba? Mas matututo tayo pag mas ma-master natin yung isang bagay pag paulit-ulit natin siya nakikita, paulit-ulit siya nating nababasa, napapanood. At yung purpose kasi nun, bakit kailangan mo mag-participate, bakit kailangan mo mag-cooperate, para makita ka po ng mga bago mong join, mga bago mong reserve na nakikipag-cooperate ka. Kasi kung gusto mo makipag-cooperate yung mga bagong join mo, mga bagong reserve mo, dapat nakikita ka nila doon. Bakit up? Yung reserve ko, ayaw makipag-cooperate sa chatroom up. Yung ano ko, ganito, ganyan. Ang tanong kasi doon, nung nag-start ka ba, hanggang ngayon, nakikipag-cooperate ka sa chatroom mo. Kasi gaya-gaya lang yan. Kumbaga, ano lang yan, karma-karma lang. Kung dati, hindi ka nakikipag-cooperate sa upline mo. Kaya ngayon, binibigyan ka ng mga tao na hindi rin makikipag-cooperate sa'yo. Alright? So, guys, sa mga nandito ngayon, kung may mga topic, may mga chat room kayo na palaging paulit-ulit yung topic, pinapaulit-ulit po yan para ma-master mo. Kasi bakit? Yan lang naman yung kailangan mong ma-master eh. Yung ECO, marketing plan yan eh. Yung NECO, yung sa NECO kasi dyan mo maintindihan bakit normal yung rejection, bakit normal yung discouragement. Sa ECAP naman, dyan mo maintindihan bakit kailangan networking yung gagawin nila sa panahon ngayon. Okay? Bakit sobrang ganda ng networking? Bakit kailangan mo ng pundasyon? Bakit nahihirapan ka sa una? Bakit kailangan mo alamin yung reason mo?
Diyan mo yan matutunan sa ECAP. Okay? Kaya sa mga nandito ngayon, no, sa mga bago, sa mga luma, guys, ang dami nating training sa YouTube. Kung sa chatroom nyo, binabagsak po yan, dapat nagbibigay ka rin ng oras para mapanood siya video na ini-explain talaga yung ECO, yung NECO, yung ECAP, yung ECPO, CZEL, and banding. At isa pa sa nakakalimutan ng mga leaders ng mga full-time or mga OFW, hindi na po sila nanonood ng product demo. Kumbaga, invite na lang, recruit na lang. Mahirap po mag-recruit pag tatanungin ka anong product nyo, hindi mo masagot. Kaya kailangan manood ka pa rin ng ECPO, Empowered Consumerism, Product Orientation. Alright? So, dyan mo matutunan kung ano yung products natin, kung anong benefits, di ba? Kung ano yung laman ng Ultra H2, ano yung lasa ng tubig. Gusto niyo bang malaman kung anong lasa ng tubig sa Ultra H2? Tubig pa rin po siya. Ganun pa rin naman yung lasa niya. Okay? Pero mas naging healthy po siya. Ang dami na pong testimony about sa Ultra H2. Kaya sa mga nandito po ngayon na mga leaders na gustong matry yung Ultra H2 natin, mas maganda mag-contact sa apply mo. Alright? And syempre, nandito yung ating ascorbic acid, C Supreme. Kailangan natin yan sa pagpupuyat. And syempre, nandito po yung complete natin. Alright? Wala na po. Yun na. Okay. CZEL, banding. Syempre, nagbabanding dapat yun. Nagkakantahan kayo, di ba? Sa chatroom nyo. Okay? Kaya ulitin ko po sa mga nandito na paulit-ulit umaattend ng chatroom nila, 'di ba? Na iinip, guys, alisin niyo yung ganung emotion, ganung nararamdaman kasi hindi po siya makakatulong sa inyo. Kailangan niyo po dito mahalin yung ginagawa natin. Ulitin ko po, sistema po ito. Ang isang sistema ng Ultimate Eagle International para mas maintindihan niyo po. Yung formula ng Ultimate Eagle International, system plus leadership equals success. Yung tinuturo ko ngayon, sistema. May training tayo about sa leadership. Ulitin ko system plus leadership equals success. Hindi mo makukuha yung success pag hindi mo nagagawa ng maayos yung sistema. Hindi mo rin makukuha yung success pag hindi maayos yung leadership mo. Yung sistema kasi, na tatlong bilog na to, hindi po siya magiging kumpleto pag may kulang na, syempre, hindi siya magiging kumpleto pag may kulang na isa. Di ba? Parang pagluluto po siya pag sasaing. Makakasaing po ba kayo pag wala pong apoy? Makapagsaing po ba kayo pag walang tubig? Makapagsaing po ba kayo pag walang bigas? Di ba? Ganon din po sa sistema natin. Hindi mo po makukuha yung tamang sistema, hindi ka po magiging successful pag may kulang na isa na hindi mo ginagawa. Kaya sa mga nandito, wag kayong mainip. Kaka-eco, kaka-daily topics, di ba? Kasi dyan kayo, dyan mo master yung negosyo. Alright, so next po niyan ay meeting room. Ano po yung meeting room? Flow of meeting. Selfie, goal setting. Actually, parang ginagawa na rin po siya sa baliwan room, di ba? Yung meeting room. So, parang isa na po siya. Pero yung napaka-importante po dito sa meeting room, sa mga nagpapa-meeting, okay, sa mga nagpapa-meeting, kailangan po may mga agenda na binabagsak. Okay? May mga agenda na binabagsak. Sa mga nandun naman ng mga leaders na mini-meeting, kailangan gawin mo or sumabay ka sa mentor mo. Kung ano sinasabi ng mentor mo, kailangan sabayan mo yan. Okay? Kung ano yung mga pinapabagsak niya, kung pinapagawa niya, kailangan gawin mo. Kasi bakit? Hindi naman para sa kanya yun. Para naman sa inyo yun. Sa mga bago, sa mga nagsisimula. Okay? Kaya guys, napaka-importante nito ng sistema na to. Facebook marketing, baliwan room, meeting room. Ano pa yung next? May next pa po ba apply? Yun, make a group. Parang hindi na po siya kasama. No? Alright? So, ituloy ko na lang. Okay? Para at least mas malupit.
I-next mo nga app. First time ko makita to yung slide. Step-by-step system. A goal without a plan is just a wish. Malupit. Okay, next. Apply. Okay, tanggalin mo na app. Yung slide ko app. Thank you. Ano na app? I-X mo na yung slide app. Stop share mo na po. Okay? So, yun po yung ano natin, guys. Yun po yung sistema natin, yung module 2. Yun po yung kailangan mong sundin. Pag may mga bago kang, pag may mga bago kang mga reserve, pag may mga bago kang mga join, so yun po yung step-by-step mong gagawin. At ano pa, app? Dagdagan ko po. Okay, dagdagan ko po yan. So, napaka-importante rin po dito, guys, na kailangan, ulitin ko po kailangan na i-enroll mo sila sa mga elite training. Ulitin ko po, kailangan na i-enroll mo sila sa elite training. Ano yung elite training app? Yun po yung mga academy natin. So, meron po tayong level 1, meron po tayong level 2. Depende po sa grupo nyo, kanya-kanyang grupo, iba-iba po kasi. Level 1, level 2, meron pong level 3, yun po yung CUAI, Online Academy Training. Yung ECOA, yun po yung sa captains. Yung panglima po is yung UEI Elite, Ultimate Eagle International Elite. So doon naman po, yun na yung mother team natin. Okay? Kaya sa mga nandito ngayon, kung gusto mo, idagdag mo to sa sistema. Okay? Na which is ito talaga yung ginagawa ngayon na pag-monitor sa mga leaders. Pag may mga bago kang reserve, may mga bago kang join, kailangan ilista mo sila, organize ka dapat, alam mo dapat kung sino yung i-enroll mo sa level 1, sino yung enroll mo sa level 2, at kailangan pag nag-enroll po kayo, kailangan minomonitor nyo po every day. I-mention mo sa mga task. Pag may day 1 task na sila, i-mention mo doon. Parts dito, meron na po tayong day 1 task. Maliban sa minention mo na siya, in-inbox mo pa siya. Ang goal mo kasi doon, hindi lang para may ma-enroll ka. Ang goal mo kasi doon, para mag-graduate yung mga ini-enroll mo. Para magawa nila yung task. Kasi bakit? Yung iba, basta may ma-enroll lang. May enrollees ako, 5. Ang tanong, ginagawa ba nila? Yun lang, hindi. Di ba? Kailangan ginagawa nila yung task. Kaya kailangan after mo ma-enroll, nandun ka palagi, nandun ka para mag-monitor sa kanila. Day 1 task, mention mo sila. Kamustahin mo, parts, kamustahin day 1 task? Nahirapan ka ba? May natutunan ka ba? Madali lang ba, parts? Kailangan na alam mo ano yung nararamdaman nila sa training. Alright? Day 2, ganun din. Mention mo rin sila. And hanggang sa umabot sila sa nag-hit ng star. And syempre, sa mga nag-e-enroll, kailangan ginugol mo rin na makagraduate ka. Makagraduate ka ng level 1, i-push mo yung leader mo na umabot sa UEI Elite. Ang importante doon, yung tanong kasi doon, ikaw ba nasa UEI Elite ka na? Alright? So, napaka-importante guys ng training. Hindi pwede na pag-join, bara-bara na lang, wala siyang gagawin. Meron po tayong training. Isa po sa part ng keeping is yung training. Kung gusto mong makip yung leaders mo, kailangan natutunan, parang kasi tayo, parang school, parang paaralan. Diba? Doon sa paaralan na yun, tinuturo yung mga kailangan nilang gawin. Tinuturo yung mga basic, tinuturo yung mga yung sistema na kailangan nilang gawin. Kasi doon sa mga trading, yung mga basic lang naman eh. Alright? So, guys, I know, siguro may mga academy na rin kayo. Kung saan academy kayo ngayon, i-goal mo talaga na ikaw makapasa ka rin. Alright? Huwag kang papayag na hindi ka makapasa kasi darating yung time yung mga leaders ka na ipupush mo sila na makapasa sa training. Okay? Kung gusto mo yung leader mo mas maging malupit, sa mga nandito ngayon na naghahanap ng agila nila, sa mga nandito ngayon na humahataw, sinisipagan, guys, darating yung agila sa'yo pag ikaw agila ka na. Darating yung tamang tao sa'yo pag ikaw tamang tao ka na. Minsan sa kakahanap natin, hindi natin namamalayan. Yung hinahanap lang naman pala natin, yung sarili natin. Na which is kailangan mo lang paggalingin, kailangan mo lang idisiplina, kailangan mo lang magseryoso ng todo, kailangan mo lang alamin yung reason mo, bakit mo to ginagawa. Kailangan may malalim kang rason. Sa mga nandito ngayon, kailangan may malalim kang rason. Hindi pwede na nag-join ka lang kasi nandito kaibigan mo, in-invite ka ng kaibigan mo,
Nandito best friend mo, nandito yung shota mo, binabantayan mo siya. Hindi pwedeng ganon. Kailangan may malalim kang reason. Kasi bakit? Pag malalim yung reason mo, ang how, madali na lang. Pag alam mo yung why mo, ang how, madali na lang. Ano yung how? Yung mga gagawin mo everyday. Kasi bakit? Pag alam mo yung reason mo, pag-aaralan mo yung business na ganito, magtatanong ka sa upline mo, dadalhin mo yung sarili mo sa mga training. Kasi bakit? Para matutunan mo yung how. Ako po, nagseryoso po ako sa ganitong business. Nung nag-start po ako, hindi pa naman ako ganun kaseryoso talaga. Kasi ulitin ko po, 16 years old. Mindset ng isang 16 years old, hindi pa naman ganun ka-business minded. Hindi pa naman ganun kaseryoso talaga. So, nagseryoso po ako, proseso po siya. Kakating ko ng mga training, kakapunta ko ng office, may mga nakikilala akong mga kabataan na kumikita. Kakating ko ng training, may mga nagiging kaibigan ako na humahataw, na nagkakaroon ng resulta. Kaya nagsa-challenge ako hanggang sa dumating sa time na nagkaroon din ako ng malalim na rason. Na nakita ko yung totoong yung realidad kasi yung parents mo hindi na pabata, di ba? Patanda na sila. Iba din yung yaman ng kapatid mo, iba din yung yaman mo. So kailangan mo lang talaga ka ngayon, mag-isip ka ngayon mamaya after ng training na to, kung hindi mo pa alam talaga yung clear sa'yo na reason mo bakit mo to ginagawa. Mamaya after nito, mag-isip ka kung ano yung reason mo, kung ano yung why mo. Okay? Kasi ulitin ko po, yung sistema natin, basic lang, madali lang po siya. Ang tanong ngayon, gaano kalalim yung hugot mo para magawa mo siya. Kasi bakit? Baka pag napagod ka lang, i-stop ka na. Baka pag na-reject ka lang, i-stop ka na. Kasi bakit? Wala kang malalim na rason. Right? Yung mga yumayaman dito, yung mga nagiging successful dito, yun po yung mga tao na grabe yung hirap, ayaw nilang ma-experience yung hirap, sawang-sawa na sila sa hirap. Diba? Ayaw na nila yung buhay nila dati na kailangan na nilang umangat. Kaya yun yung mga tao na umaangat talaga, yun yung mga tao na lumalaki yung grupo. Di ba? So, sa mga nandito ngayon, sa mga kabataan, sa mga kabataan na nandito ngayon, guys, hatawin natin to para sa parents natin. Hatawin natin to para sa mga leaders natin na sa ibang bansa. Kasi bakit? Hindi po madali yung trabaho sa ibang bansa. Lalo na kung ikaw marketer ka ngayon, kung full-timer ka ngayon, kung may nagsusupport sa'yo, guys, maging thankful kayo sa taong nagsusupport sa inyo. Maging thankful kayo kung saang situation ka ngayon. Kasi bakit? Hindi aksidente na nandiyan ka ngayon. Hindi aksidente na ikaw yung napili na suportahan para gawin yung business na to. Sa murang edad mo, sa edad mo ngayon, kung bata ka man ngayon, malay mo, ito pala yung magiging opportunity para mabago yung buhay niyo. Malay mo, ito pala yung reason para yung opportunity na binigay sa'yo para kumita ka ng malaki at para mapatigil mo na sa trabaho yung parents mo at para mapauwi mo na rin yung taong nagsusupport sa'yo. Ulitin ko po, kailangan maging thankful. Alright? So guys, alam ko, ulitin ko, ako hindi po ako magaling, hindi po ako matalino, bulol-bulol pa nga po ako eh. Yung tono ko po, Ilonggo pa rin kahit ang tagal-tagal ko na sa Maynila. Pero hindi ko po yun ikinakahiya. Okay? Kung ako nakaya ko po, how much more kayo na mas marami kayong experience, mas magaling kayo, mas matalino kayo. Kaya yung gawin nyo lang ngayon talaga ay sipagan at pag-aralan ng todo yung business. Alright? So, siguro tapos na po ako. I hope may natutunan po kayo. Ganun na po kasimple yung ating sistema. Alright? May mga nakikita po ako, no? Mga manulupit nandito ngayon. Baka may mga tanong po kayo, mag-entertain po ako ng 3 to 5 questions siguro. Master Adito, nandiyan ka po ba? Yes po, Abs. Ay, ayan. Ang ganda talaga na dito. Ayan, so si Upline Louie Aldas, we have 3 questions po para mag-accept po siya. Ayan, so kailangan magtanong po kayo para sa network nyo. Ayan, so nag-struggle dyan about network marketing. So it's your chance na talaga para magtanong sa kanya kasi malupit tong ating speaker today. Ayan. So pwede kayong mag-ano sa chat box. Eat well po pala kay partner Babylin. Kain ka po mabuti para sa... Nakita po may kumakain. Sige, Parts, kain ka lang po. Huwag ka pumaya.
Naintindihan po namin kayo. Naya tuloy si Parks bibilin. Sige lang, Parks. Sige lang, Parks. Habang nag-aantay tayo ng tanong. Ayan, mag-comment na lang kayo sa chat box para mabasa ko na din yung tanong nyo. Ayan, we have 3 questions to allow po. Pwede Yung po tanong, kayo- Prof, dito, dapat po connected dun sa topic natin. Opo. Pwede po kayo mag-unmute para magtanong po. Ayan. So, willing po si Master Louie Aldas. Nasagutin niyo po yung mga katanungan niyo. Okay. Good morning. Hello po, si Reynalyn po to. Pwede pong magtanong? Ay, sige po, partner Reynalyn. Tanong ko lang po kasi nabanggit niyo po yung tungkol po sa yung Aim-Rich Learning namin na every week po meron po kaming pinapasa ng mga video para po ma-repetition po namin. Okay lang po ba na kumuha po ng bagong video to present? Like for instance po yung product demonstration. Kasi alam ko po yung dati pong napanood ko, nung kapapasok ko lang po, meron na pong bago kasi may na-add na rin po tayong mga bagong product. So, is it better po, do you advise po na yung sa learning namin na yung mga bagong video na makikita namin, let's say sa YouTube, ang ipepresent para at least panibago rin sa paningin ng iba at saka mas lalong mahikayat yung mga bagong prospect namin? Ano po yung Prof, video? Opo, meron po kasi akong nakita, halimbawa po yung product po, product demo, meron pong bagong video na may iba naman pong parang same concept po siya pero may mga na-add na mga product. Yes, Prof. Yung gawin mo ngayon, connect ka sa upline mo, connect ka sa mentor mo, yung head ng chat room nyo. And then pag-usapan nyo, and then mag-suggest ka rin sa kanya. Pwede po yun. Okay po. Thank you po. Alright, welcome, Prof. Okay, next. Ayan, so magtanong lang kayo. Parang ang babata ngayon ng mga kasama natin dito, no? Ang babata. Wala po akong nakikita na medyo may edad. Puro parang mga pinakamatanda siguro, mga 23 siguro, no? Sabi ng iba, ng bola pa eh. Sagutin mo na yung mga tanong dyan. Sige po, tanong ko po kayo. Hello po. Hello po. Bali, meron po akong itanong. Bali, babago lang po ako nakapag-join dito sa GC po kasi ipinasok po ako dito. Bali, na po ako, 7 months na po ako dito sa GC. Ngayon po, ako yung nagkaroon na po ako ng grupo. Opo. And then, hello, clear pa? Tapos, Clear ba? yes. Nagkaroon ako ng grupo. Ngayon, meron po akong left and right na invite direct. Ang bilis nung ng grupo ko na dumami. Kumbaga sa ko. Ngayon, ginawa ko yung paraan yung pagkikip ko sa mga grupo ko kung paano ko sila i-remind sa lahat ng mga training. Pero mayroon din po talaga din pala na mag-iiba din pala yung isip din nila. So, ano po Niyo po yung ko? Yung tanong ko nga din po, Prof.
ano po yung dapat na mas magandang ikikip pa mas lalo? Kasi yung iba nag-active, nagdagdag ng account, tapos nawala sila sa grupo. Okay. Ito po sa lahat ng mga nandito ngayon na aspiring na magkaroon ng mga grupo, na magkaroon ng mga leaders na sobrang laki. Huwag kayo mag-expect masyado na lahat ng napapajoin nyo is mag-i-stay. Lahat ng mga napapajoin nyo ay sasabay. Meron po dyan mga binigay lang si Lord na parang papag-practicean mo lang, may mga tao na ibibigay sa'yo na i-challenge ka lang para mas lalo kang gumaling, na i-challenge ka lang para mas lalo kang tumatag. Di ba? So, hindi, kahit sa grupo namin, kahit sa grupo ko, kahit sa grupo ng mga naging successful na, hindi po 100% yung grupo nila nag-stay lahat. Ulitin ko po, may mga tao dyan na ilalagay na i-challenge ka lang, na minsan may mga tao dyan na ilalagay na yung purpose is para matuto ka, para mas maging matatag ka. So sa mga nandito ngayon, sa mga nagkakaroon ng mga leaders na nawawala, it's okay. Okay lang 'yun. Ang importante ngayon, binigay mo yung best mo. Okay, binigay mo yung best mo na makip siya. Yung tanong mo parts, ano pa yung mga dapat gawin sa keeping? Ang importante kasi yung part ng keeping is nakukuha mo yung loob niya or nagiging family kayo ng mga leaders mo. Hindi lang kasi business lang. Makikip mo kasi yung isang tao. Makikip mo kasi yung isang tao pag yung turingan nyo is family na. Mahiya na po yun aalis sa negosyo kasi yung tingin niya sa'yo, family na eh. Di ba? Mag-i-stay yun sa'yo. Ibig sabihin, kahit anong hirap yung pagdaanan niya, since nandyan ka, naramdaman ka niya every time na nangihina siya, naramdaman ka niya every time na may mga challenges na dumating sa kanya. Pag ganun yung leader mo, yung nararamdaman niya sa'yo, mahiya yun umalis. Marami po akong mga leaders na ganun, na minsan na sobrang napanghinaan na, pero bakit sila nag-stay pa rin? Kasi hindi lang doon sa negosyo, dahil doon sa pinagsamahan na. Kaya sa iyo parts, Melrel, it's okay parts, hanap ka ng mga bago, ng mga leaders na mga kasama mo. Ang importante lang doon, nandun pa rin yung communication mo sa kanila, mag-send ka pa rin ng motivation, di ba? Kaya sa mga nandito ngayon, guys, yung rejection kasi normal lang 'yon. Okay? Yung rejection normal lang 'yon. Yung ginagawa sa atin, yung ginagawa sa atin ng mga prospect natin, hindi naman tayo nila discourage. Yung ginagawa nila sa atin, nagre-reject sila. Sino yung nagdi-discourage sa atin? Hindi lang naman yung prospect natin, yung nagdi-discourage sa atin, yung gumagawa ng discouragement, yung sarili na po natin. Yung sa loob na po natin naman. Kasi bakit? Yung ginawa ng prospect natin, na-reject lang naman tayo eh. Inayawan yung business. Ulitin ko po, hindi ikaw yung na-reject. Yung na-reject niya is yung negosyo, yung opportunity. Kailangan natin maintindihan niya. Pag nag-invite po tayo, pag nag-recruit po tayo, yung goal natin is para makatulong sa kanya, mabigyan siya ng opportunity, mabigyan siya ng hope, makita niya rin yung nakita natin yung kagandahan sa negosyo na ginagawa natin. Pag umayaw, okay lang. Kasi bakit? Yung purpose mo nga, matulungan siya. Parang example, nag-i-invite ka sa isang birthday party, may birthday ka, in-invite mo yung kaibigan mo. Yung purpose mo sa kanya, mapainom siya. Yung purpose mo sa kanya, mapakain siya. Pag umayaw siya, nag-emote ba tayo? Ay, hindi pumunta yung kaibigan. Hindi na lang ako magpapakain, wala nang kakain. Nag-emote ba tayo? Di ba hindi naman? Hindi tayo masyado nasaktan kasi bakit? Yung purpose natin para sa kanya. Siya yung magbe-benefit. Nakuha mo ba parts Merlin? Nasundan mo ba? Opo. Oo. Kaya pag umayaw siya, okay lang. Kasi bakit? Ulitin ko, hindi ikaw yung nawalan. Siya yung nawalan. Kailangan ganun yung mindset. Tama. Ganun yung mindset natin habang nag-i-invite. Ang importante yung goal mo is makatulong sa mga taong na i-invite mo. Kasi bakit? Pag marami kang natutulungan sa ganitong business, automatic na yon. Yung result, yung income, susunod na lang yun sa'yo. Pag marami kang natutulungan sa baba mo. Kaya pag may mga umalis, pag may mga okay lang. Ang importante ikaw parts Melrel, nandyan ka. Ulitin ko, okay lang na mawala ng tiwala sa'yo yung mga ibang tao, leaders mo man yan, crossline mo man yan, mga prospect mo man yan. Ang importante,
ikaw hindi ka nawawala ng tiwala sa sarili. Kasi Tama. hindi naman sila yung magpapayaman sa'yo, ikaw pa rin yung magpapayaman sa sarili mo. Ikaw pa rin yung magpapaasenso sa sarili mo. Pag may umayaw na 100 sa'yo, okay lang kahit lahat ng 100 hindi sumama. Ang hindi okay, 100 yung umayaw sa'yo, 101 yung nawala, kasama ka na. Kaya ulitin ko po kahit ano man po yung napagdadaanan mo ngayon, ang importante, alam mo kung paano siya i-turn into positive. Madali, yung sa ginagawa kasi natin guys, sa ginagawa natin negosyo, di ba sinasabi always maging positive? Madali lang kasi maging positive sa isang positive situation Sobrang dali lang maging positive sa isang positive situation, tama ba? Lalo na kung motivated ka, Tama. inspired ka, mabilis na maging positive. Pero yung tanong kasi dito, i-challenge ka. Paano mo mai-handle na dapat maging positive ka pa rin sa negative situation? Yung sobrang dami na nire-reject sa'yo, yung, di ba, ang dami nagdi-discourage sa'yo. Paano ka maging positive doon sa negative situation? Doon ka i-challenge, doon ka baga pag nandun ka na sa isang sitwasyon na gano'n, at pag nalagpasan mo yun, ibig sabihin, malupit ka na talaga. Alright? So, sa mga nandito ngayon, accept mo lang as challenge yung mga dumarating, yung mga na-experience nyo ngayon na hirap, di ba? Yung mga na-experience nyo yung mga nakakausap nyo, ng mga pilosopo, kailangan i-take mo as a challenge yan. Kasi everyday, doon tayo natututo sa mga tao na nakakausap natin. Ulitin ko, kung gusto mo maging magaling, kailangan everyday ka mag-training, everyday mong pinapanood yung mga gusto mong matutunan at dapat ina-apply mo siya. Alright? Tama. So, Prof. Melrel, marami pa pong parating. Pag merong mga umaalis, merong pong paparating. Pag may mga isang umaalis, merong 5 darating sa'yo. 10 pang darating. Yes. Good morning. Thank you po. Good morning po, Abs. Ay, good morning. Okay. Isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. Nasabi niyo po kanina, di syempre, as a OFW, di ba busy po kami dito, limit po ang paggamit ng cellphone. Nasabi niyo po kanina na as a leader, kailangan po yung mga what I mean is yung mga leaders mo, yung mga nasa baba mo is kailangan po ipa-enroll sa academy. Ang tanong ko po is dahil busy nga po ako dito sa Saudi, nag-start na rin po akong bumuo ng grupo. Is that my responsibility na ako po magpa-enroll sa aking mga leaders sa academy? Ang ganda ng tanong ni Partner Julian. Ilang buwan ka na, Partner Julian? Bali po ako is 4 months. 4 months po. First, 4 Julian, months po. ano naman yon? Yung sinabi ko kanina, connect kayo sa mentor nyo na nandito sa Pilipinas. Para medyo hindi kayo loaded sa ganong kasi ikaw bago ka palang 4 months. Pero dito may mga leaders dito na gamay na yung ganong sistema na kahit busy sila, nagagawa pa rin nila. Since ikaw baguhan ka pala, mag-connect ka sa mentor mo na dito sa Pilipinas. Okay, lalong-lalo na kung marami ka nang nai-involve, di ba? So may mga leaders kasi dito na mga head alliance na ng mga OFW. So sila naman kasi gamay na nila yung ganun. Pero dapat habang tumatagal ka, Partner Julian, pinag-aaralan mo na siya. Para pag dumating yung time na malaki na yung grupo mo, kaya mo namang take charge. Hindi ka na umaasa sa upline mo. At ikaw na rin nagmumonitor sa kanila, ikaw na rin nagpa-follow up. Pero this time, since ikaw bago ka pa lang, connect ka muna sa mentor mo. Siya muna mag-enroll. Or depende sa inyo, sa grupo nyo, kasi baka head alliance ka na. So, ikaw yung responsible doon na mag-enroll. Pero hindi naman ibig sabihin na akuin mo lahat. Di ba? Hindi man ibig sabihin na gano'n. May mentor ka pa rin naman sa Pilipinas na pwede ka mag-connect sa kanya. Naiintindihan ka naman ng mentor mo noon kasi bakit? Busy kayo sa trabaho. So, pwede naman kayo magsabi, medyo gipit ako sa oras, okay lang po ba na ganito, ganyan. Wala namang problema yun sa upline kasi bakit? Willing naman yung mga mentor niya dito sa Pilipinas mag-serve sa inyo, sa mga OFW.
So, ano tayo, tulungan tayo. Ang importante lang kasi doon, nandun yung communication. Baka hindi rin kasi alam ng mentor mo na nahihirapan ka na tapos hindi mo sinasabi. Okay, hindi naman kasi yan manghuhula yung mentor mo na alam na nahuhulaan niya yung mga bagay na kung saan kayo nahihirapan. Kailangan niyo magsabi. Kailangan niyo mag-open up. Okay, partner Julian, pwede ka mag-connect sa mentor mo nandito sa Pilipinas. Okay, Full okay, time. Apps Copy. Salamat. Ang cute Alright. mo. Uy, ano App? Ang cute mo talaga, Apps. Sakikitan talaga ako sa iyo. Sa tanong mo, yun yung nagustuhan ko Saan kape yan? Saan ba yung kape dito? Ito, regalo. Bigyan ng Pero kape. promise, Bigyan ng kape. pero promise, Apps, nakikitan talaga ako sa iyo, Apps. Promise yan promise Yes, Apps. Huwag ka mag-alala, wala namang magagalit dito eh. Okay, next question po. Hello po. Hello po. Ay, hello po. It's not a question but a piece of advice lang po sana. And then, makita mo Ay, yung wait lang po join Wait lang po Medyo English, pagandaan ko po yan. Ano po yan? Wait lang, inano Parang po ako maingay. para maganda. Parang maingay. Send ko sa'yo yung link kung paano. Maingay. Send ko din sa'yo kung alin yung dapat mo pindutin para... Sino po ba yung maingay? Wait lang. Okay na. Prof. Ayan. A piece of advice po, as what you've said, mostly of the participants here ay mga bata pa. Ano po yung ma-advise mo dun sa sumali lang yung jowa para bantayan niya yung jowa niya? Yun lang po. Thank you. Diba? Kaya as what you've said, mostly mga young pa yung mga participants. Wait lang po unang-una sa lahat, yung sinabi ko po kanina na nandito ka lang para nabanggit bantayan yung mo. jowa mo. Apa. Joke lang. Pero totoo pala talaga na meron. Totoo. Totoo. Ewan ko. Okay. Ano po yung may advice ko doon? Apa. Galingan nyo po yung Advice. pagbantay sa jowa nyo. Ay, group. Di, syempre, ito na, sa mga nandito ngayon, na yun yung reason nila bakit sila nandito. Ito, alamin mo, medyo laliman mo yung, Mindset. laliman mo yung, medyo pumunta ka pa dun sa malalim pa na rason. Di ba? Or baka nandito yung GF mo, baka may mas malalim pa na rason. Tingnan mo yun, baka ginamit lang yung GF mo kasi na instrumento ni God para makita mo yung opportunity na ganito. Yes. Kasi kahit paano, may nagpe-pray tayo na magkaroon tayo ng opportunity. May mga gagamitin si Lord na mga instrumento na ipakita yung hinihingi natin sa Kanya. Hindi naman kasi siya bababa dito at ibibigay sa yung hinihingi. Yes po. Gawa ng ganun. May gagawin siya or may papakita siya, may tao siyang gagamitin na makita mo yung hinihiling mo sa Kanya. Baka ito na yun. Kaya kung ikaw, naririnig mo ako, binabantayan mo yung GF mo, binabantayan mo yung boyfriend mo, unang-unang advice ko sa'yo, galingan mo sa pagbabantay. Ano po, sa mga nandito na ganun lang yung reason, mabilis na sila mawala. Kasi bakit? Pag nandito ka, binabantayan mo yung GF mo, yung GF ba yung binabantayan o yung boyfriend niya yung binabantayan? Ano po part dyan? Parehas lang. Nagbabantayan. Parehas lang sila nagbantayan. Okay. Parehas na sila nagbantayan. Ibig sabihin, naghihilaan sila pababa. Kasi bakit? Sa isang relasyon kasi kailangan ng trust. Oo. Diba? Yes. Kailangan ng tiwala. Hindi magiging successful yung hindi magkiklik yung relationship nyo pag walang tiwala. Kung wala yung trust. Oo. Tama. Pag walang trust, naku, lago talaga. So yan, narinig mo na, jowa. Kailangan may tiwala. All may jowa dito. Parang ang layo na po natin Joke sa lang, topic natin, no? joke lang. Ako na lang all may trust. Joke lang, joke. Yan talaga. Di, Dapat ano kasi. Wait lang po, parang yung iba May kala commercial. tayo. Tanong ko lang, lahat ba dito Online mga selling OFW? OFW po yes. ako. Yes, OFW. Ay, wait lang po, nasagot ko ba yung tanong ni Jam?
ka din po. Opo, super. Saan? Thank okay. you. Tagal na kayo Thank you dito. po. Ako kasi, bago ka lang kasi ako. Ay, bago ka lang po. Kailan ka lang po nag-join parts? Nung ano lang nakaraang buwan, pero di po ako Mhm. di po ako masyado active. Oo. Gawa po nung namatay yung namatayan po kami, kaya di ako nakapasok dito. Ngayon lang ako nakabalik. Pangalawang pasok ko pa lang ngayon. Unang-una parts, ang ganda ng pwesto mo ngayon, no? Kaya wala pa. Sobrang relax talaga. Wala. Hindi kasi, pahinga ko Parang kasi ngayon. nag-uusapan tayo kasi sa, di ba, OFW din sa ako. tabing dagat, di ba? Ano po yung parts? Hindi kasi, OFW kasi ako, pahinga ko ngayon, kaya ganito, mamaya, konti, bababa na naman, trabaho na naman. Ano po yung tanong mo, parts? Hello, apps. Doon na. Prof Adito, ikaw na po mag-control sa mas maganda isa-isa lang po. Ay, ayan, good morning. So we have 2 questions po. Ayan. Hello po. Ako po sana may tanong. Yes po. Kahapon po kasi may na-prospect ako. Problema po, apps, member na po siya. Kaya gusto niya po sa akin maglipat kasi daw po hindi na siya inaasikaso nung apply niya. Ay, iniisip ko po, member na siya. Paano po ba yung ganon? Ako po, kung may mga na-experience po akong ganyan, na-encounter po akong ganyan, unang-una ko pong tanong doon sa kanya kailan siya nag-member. Okay? Pag nalaman ko po na over 6 ano months po siya Pag nalaman ko po isang buwan pa lang. Okay. Pag isang buwan po, bawal pa po yun. Hindi pa po siya pwede mag-member. Saka ito sa 6 months po dapat wala siyang transaction, hindi siya active, and pwede na po siya mag-join ulit. At dapat hindi active yung apply niya. Ako po palagi kong tinatanong kung active o hindi yung apply niya kasi bakit? Pag active naman yung apply niya, pwede mo namang i-refer dun sa apply niya kasi sayang din naman yung in-invest niya. Kasi baka hindi kasi lang sabi niya sa akin, walang communication lang kasi. Kasi sabi niya sa akin, apps, naka-PIN na raw siya, kaya lang kulang pa raw po yung PIN niya. Tapos hindi na raw po siya inaasikaso ng offline niya. Bawal pa po yung parts. Bali, kontakin niya lang yung apply niya. Baka kulang din sila sa communication lang. Sige po, sige. Bawal yun, Thank you 1 po, month apps. Apa. Ano po ako? Yes po, Angel. Ano pong magandang tips sa bagong full-timer po na nabablokan ng account? Tapos, laging gawa po, tapos nagbablock po kami. Advice po ba sa nabablokan? Opo. Okay. Ako kasi nung nag-start, halos nasa 100 din sobra yung na-block sa akin na Facebook account. So, palagi ko rin tinanong yan sa mentor ko, sa upline Sunny Boy. Yung sagot niya po sa akin, gumawa ka lang ng gumawa. Sabi ko nga, nabablock ka na nabablock. Basta nga, gawa ka lang ng gawa. Ganun lang po sinabi niya sa akin. Kasi wala naman pong ibang sagot na, kasi kung hindi ka po gagawa ng bago, hindi po madaligan yung Facebook account mo. So, siguro, parts, observe ka or kunting adjustment sa mga paggawa mo ng Facebook account. Kung dati, paggawa mo ng Facebook, bigla, nag-ano ka kaagad, nagpo-prospecting ka kaagad, nag-add ka agad ng mga tao. So, ako may mga adjustment akong ginawa. So, nung nag-start ako, nung naggawa ako ng Facebook account, hindi muna ako nagpo-prospect. Yung ginagawa ko, nilalagyan ko muna ng mga picture yan, and then ina-add ko muna yung mga existing na mga Facebook account ko, and then ina-accept ko muna. Para nakita ni Facebook na nag-accept yung mga ina-add. Ganun yung ginawa ko. First try mo rin, baka maging effective din sa'yo. Yun lang po, thank you po. Okay, thank you, Prof. May tanong po ako. Hello po, narinig po po. Narinig po. Morning.
Emeline, hello. Hello, narinig po ako? Yes, yes. Apps, may tanong po ako. May prospect po ako na gusto niya pong ano po daw po ang magandang gawin sa leaders na kahit na anong gawin niya, ipaintindi ang business sa pamilya niya. Kasi una po kasi nada-down po siya sa pamilya niya. Kaya nasasaktan siya. Kaya yun po, hindi siya nakakapokus sa mga ginagawa niya kasi may pinagpahalagan niya yung masasakit na salita ng mga pamilya niya. Ano po magandang gawin po sa mga leaders ko? Okay. Common yung mga ganong sa mga OFW eh. Isa yan talaga sa reason bakit di ba? Yung mga OFW, negative yung family. Bakit negative yung family? Kasi minsan nahati yung padala. Hindi naman lahat. Di ba? Hindi naman lahat. Pero para sa akin kasi, Prof, sino ba yung part ng family niya na nag-negative sa kanya? Lagay na lang natin, kapatid. Okay? Example na lang natin, kapatid. No? Or asawa. Di ba? Asawa. Example natin, yung member, si Hara. Si partner Hara. Si partner Hara, negative yung family niya, negative yung asawa niya, negative yung kapatid niya. Si partner Hara, yung purpose niya, bakit siya nag-join dito? Para makapag-for good. Para magkaroon ng negosyo na habang nandyan sa ibang bansa ay kumikita siya. Para magkaroon siya ng negosyo na habang nagpe-Facebook siya, kumikita siya. Ibig sabihin, para mas ma-maximize niya yung oras niya, yung mga free time niya sa negosyo na pagkakitaan niya. At si partner Hara, yung purpose niya, para makapag-for good na. Kaya niya ginagawa yung negosyo na to. Si partner Hara, ikaw po yan. Sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ng mga OFW, ikaw po yan. In-example ko lang po siya. Okay? Pag may negative kayong part ng family nyo, example nyo, asawa nyo, kung yung asawa mo, wala namang maibigay sa iyo na idea, opportunity, negosyo na pwede mong pagkakitaan habang nandiyan ka sa ibang bansa, wag kang makinig sa kanya. Kasi bakit? Pag nakinig ka sa kanya, paulit-ulit ka lang babalik ng ibang bansa. Kung gusto mo mag-for good na sa Pilipinas, dapat ngayon pa lang, habang sa ibang bansa ka, ginagawan mo na ng preparasyon yung pag-for good mo. Wag mong gayahin yung iba na di-decide na lang or sabihin bahala na si Batman pagdating ng Pilipinas, importante may ipon. Pagdating dito, since may ipon sila, alam naman natin yung buhay OFW pag umuwi ng Pilipinas. Di ba? Hindi naman lahat, pero karamihan. Parang si Santa Claus, di ba? Bili dito, bili doon, kasama yung kaibigan, inom dito, libre doon. Hanggang sa paulit-ulit yung gano'n, walang pumapasok na pera. Hindi nila namamalayan, paubos na yung pera nila. No choice, babalik ulit na ibang bansa. Okay? Ulitin ko, pag walang maibigay na opportunity, idea, negosyo, yung asawa nyo, yung part ng family nyo na nagne-negative sa inyo, wag kayong makinig sa kanila. Kasi kung alam niya kung paano maging successful, kasi kung alam niya kung paano kayo umangat sa buhay, dapat hindi ka na nag-abroad. Kasi bakit? Dapat nasa tabi ka niya. Kasi bakit? Alam niya eh. Nakuha niya ba? Nag-gets niyo? So, ibig sabihin, hindi niya alam. Hindi niya alam yung opportunity, hindi kanya kaya bigyan ng opportunity ng negosyo na pwede ka mag-for good. Bakit sila negative? Kasi hindi naman nila naintindihan yung pinasok mo. Since ikaw nakakaintindi nito, ikaw yung nakakita, dapat ikaw yung mag-decide, ikaw yung gumawa. Wag kang makinig sa mga taong nagne-negative sa inyo kahit family niyo pa yan. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin yung kawawa. Pag nandito ka sa Pilipinas, pag wala ka nang kinikita, babalik ka ulit ng ibang bansa. Rhyme po yun, naka-rhyme. Di ba? Tama. Salamat po, Apps. Oo. Kaya sa mga nandito ngayon, nine-negative ka ng family mo, intindihin mo na lang. Hayaan mo na lang. Ang importante, ikaw ginagawa mo yung best mo. Ginagawa mo yung part mo. Marami dito negative yung part ng family nila, pero naging successful pa rin sila. Kasi bakit? Pinanindigan nila yung desisyon nila. Huwag kang mag-base sa desisyon ng family mo, huwag kang mag-base sa desisyon ng katabi mo, kaibigan mo, best friend mo, boyfriend mo. Huwag kang mag-base doon. Dapat mag-base ka sa sarili mong desisyon.
unang-una, ikaw yung nakakita nito, dapat ikaw yung mag-decide. Ikaw yung nakaramdam, ikaw yung mag-decide. Bakit hindi nila naramdaman? Bakit hindi nila nakita? Kasi para sa iyo to, hindi para sa kanila. Pag negative yung boyfriend mo, iwan mo kaagad. Pag negative yung girlfriend mo, iwan mo kaagad. Pag yung asawa mo negative, huwag mong iwan kasi kasal na kayo. Bawal po yun. Pero pag boyfriend, girlfriend pa lang, ninegative ka, nagpapayaman ka, dinidisturbo ka, hanap ka ng iba. Iwan mo. Tama. O, di ba? Tama daw. Huwag iwan, dagan lang. Distrabihan sa ano. Bro, Paddy. Ayan. Dalawang question na lang kasi yung time natin. Dalawang question. Hello po, ako po may tanong. Ayan, dalawang question na lang po para kay ni Master Louie Aldas. Bro, dito may mga message. Pwede mo ba? Ayan po, basahin ko na lang kasi yung time natin, basahin ko na lang din pa dun sa chat box para din may chance po yung ibang mga double dito na tatanong. Ayan, basahin ko lang. Ang kukulit ng mga comment. Kung iwan ka, iwan mo rin. O, di ba? Tama naman. May tanong po. Tama. Tama eh. Tama eh. Kung iwan ka, di iwan mo rin. Good morning. Ayan, actually may tanong po dito. Ayan. Tanong ko lang po sa chat box na lang po ito. Kasi daw siyang cam. Ayan, ano po kapaganda na naka 3 accounts ka at meron ka po marketer dito sa Pinas habang nasa ibang bansa ka. Ayan. Siyempre, maganda na naka 3 accounts ka. Mas maganda sa 1 account lang. Mas maganda rin yung 7 accounts kaysa sa naka 3 accounts lang. Mas maganda din yung naka 15 accounts ka kaysa sa naka 7 accounts ka lang. Okay? Guys, kung meron ka ngayon, kung meron ka ngayon nasa 100,000 plus yung 7 accounts natin, di ba? Kung alam mo, kung may iba ka pang way na alam, may iba ka pang idea na alam, kung saan mo ilalagay yung 100,000 plus na mag-generate ng income, okay yan. Yun yung gawin mo. Pero pag wala ka ng alam, guys, ibuhos mo dito sa negosyo natin. Okay? Ibuhos mo sa negosyo natin kasi bakit? Ikaw yung makikinabang nito in the future. Ikaw yung makikinabang nito kasi pag nandito ka na sa Pilipinas at pag naka 15 accounts ka na, at lalong-lalo na pag naka-build ka na ng grupo, guys, grabe. Pasasalamatan mo talaga sarili mo. Sasabihin mo talaga sa sarili mo, buti na lang, decide ako. Okay? Buti na lang ginawa ko. Kasi bakit? Huwag kayong masayangan sa ilalabas nyo. Kasi bakit? Huwag mong tingnan yung ilalabas nyo. Yung tingnan nyo doon, yung babalik sa inyo. Kasi para sa akin, yung 100,000 plus na ibibili mo ng multiple accounts, maliit po yun. Diba? Yung pinakamaliit siguro na puhunan sa isang small-time business, magkano? Nasa 100,000 din. Diba? Pero yung negosyo natin, kaya kang yan ng mas malaking income pag sineryoso mo siya. Kaya sa mga nandito ngayon, kung seryoso ka talaga ginagawa in business, todo mo. At kung kaya mo kumuha ng marketer, mas maganda rin. Kasi bakit? Mas maduduplicate mo yung time mo. Ikaw busy ka dyan sa ibang bansa, pero kaya mong i-duplicate yung sarili mo, yung time mo, sa pamamagitan ng full-timer mo. Okay, so napakalaking tulong nun sa maraming OFW na nandito ngayon. At the same time, nakakatulong ka pa sa mga tao, sa mga kabataan na part ng family mo, pinsan mo, anak mo, na mapa-full time at maturuan namin kung paano mag-business. Kesa naman nakatambay lang sa probinsya, baka mabarkada pa dun kung kani-kanino, di ba? Kasi napaka-importante ng law of association, yung mga kasama niya. So dito, makakasama niya is yung mga humahataw sa business, nagtitraining, nagpapayaman, mga payaman, mga negosyante, yun po yung makakasama niya dito. Kaya sa mga nandito, may mga anak OFW, may mga guys, dali nyo dito, papuntahin nyo dito sa amin para maturuan namin at para maturuan namin kung paano magpayaman at paano mag-negosyo. Last question po. Okay, last time. Pwede po? Ayan, last question na lang po. Yan.
Since 1 month pa lang ako, di ko pa masyado magaling sa sa business. Okay lang po ba na hindi ko pa ma-hit yung 1 star? Kasi yung mga reserve ko, yung iba umaalis. At may reserve pa ako, matagal pa, December pa yata sila mag-pay-in. Okay lang pa ba? Ginawa ko naman po yung lahat na paraan. Kaso lang lagi lang ako nare-reject. Ay, putol-putol po kayo dito. Paulit po, part Rosita. Hindi na lang muna ako mag-headset. Parang Ay, medyo clear na, medyo clear na. Since 1 month pa ako, hindi ko pa masyadong yung negosyo, hindi pa ako masyadong magaling talaga mag-explain. Kaya gusto ko na sana makuha yung 1 star. Kaya lang, yung mga prospect ko, lahat mga sila negative. Tapos yung reserve ko, yung iba, nagsialisan. And then yung may may reserve. Pero pa, December pa sila pay-in. Ano po yung tanong mo doon, Parts? Ano yung gusto mo na makuha yung 1 star mo? Okay lang ba na hindi ko pa muna ma-hit yung 1 star ko? Kasi okay. yung goal dyan na makuha yung 1 star, tapos ginawa ko naman lahat na paraan. Dami kong kinakausap. Tapos naman sila, negative. Parts Rosita, since 1 month ka pa lang, bago ka pa lang, maganda yun na nag-goal ka, Parts, na ma-hit mo yung 1 star mo. Ang importante kasi doon, binigay mo yung best mo eh. Diba? Binigay mo yung best mo para ma-hit mo yung 1 star. Pero hindi ibig sabihin no, na susuko ka na. Ang haba pa ng oras, Parts. Ang haba pa ng isang buwan. Ano pa lang tayo? November 8 pa lang tayo. So may 22 days ka pa para matrabaho siya. Diba? Kung may mga umalis ng parts ng mga reserve mo, possible may mga paparating yan. Kasi bakit? Nagawa mo mag-reserve eh. Ibig sabihin, kaya mong ulit-ulitin yun. Diba? Kaya parts Rosita, yung gawin mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Diba? Huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi habang nandito ka, habang nandyan ka, habang ginagawa mo yung business mo, habang sinusunod mo yung apply mo, meron at meron kang chance na star mo. Diba? Parts Rosita, basta importante doon, hindi ka disappointed sa sarili mo kahit hindi mo siya na-hit. Kasi bakit? Alam mo sa sarili mo, ginawa mo yung best mo para ma-hit siya. Ginawa mo yung todo mo para ma-hit siya. Diba? So, ang hindi doon maganda, hindi mo na-hit yung goal mo kasi bakit? Palagi kang tinatalo ng katamaran mo. Kasi bakit? Mas inuuna mo yung mga ibang bagay kesa sa pag-prospecting, kesa sa pag-inviting, kesa sa pagsunod sa upline mo. Inuuna mo yung mga bagay na hindi related sa business. Kaya hindi mo na-hit. Yun yung nakaka-disappoint. Yung tipong naubos yung oras mo sa kaka-TikTok, yung tipong naubos yung oras mo sa kakapanood ng mga video, kakapanood ng movie, kakapanood ng K-drama, kakapanood ng mga kung ano-ano pa, at kakapanood at kakalaro ng games. Yun yung nakaka-disappoint. Diba? Hindi ko na-hit. Bakit? Ganun yung ginawa ko. Pero kung ginawa mo naman yung best mo, hindi mo na-hit, it's okay. Ang importante, ginawa mo yung best mo. Ang goal mo doon, bawiin siya next month. Diba? Ang goal mo doon bawiin siya next month. Kaya okay lang, Parts Rosita. Mahaba pa yung oras, huwag ka mawala ng pag-asa. Diba? Huwag ka mawala ng pag-asa hanggat yun lang, basta wag ka mawala. Ayan, Apps Louie. Salamat, Apps. Thank you sa rin nagtanong. Ayan. So, closing message mo lang ay Apps Louie sa mga OFW and also part-timer here in Philippines. Ayun. So, guys, sa mga nandito ngayon, sa may mga leaders or baka may mga natutunan ka, di ba? Hindi ko alam kung may natutunan ka sa akin. Ang importante doon, kung ano natutunan mo ngayon, kasi marami tayong mga training. Marami tayong training sa Zoom, maraming mga speaker, maraming mga narinig ka na mga magaganda, maraming mga narinig ka na
mga makakatulong sa pagne-network mo, makakatulong sa negosyo mo. Kaso, yung tanong kasi doon, paano mo siya ina-apply after ng training? Paano mo siya ina-apply after ng Zoom meeting natin? Kasi baka pwede kasi na after ng Zoom meeting, abang nag-Zoom meeting, excited ka matuto, excited ka na marinig yung speaker. Pero after ng Zoom meeting, balik ka na naman doon sa ginagawa mo, games, panood ng mga video, pag-aaksaya ng oras, di ba? Wala namang masama sa pagti-TikTok, no? Pero pag naubos na yung oras mo doon, na sumusobra na yung oras mo doon sa yun na yun, nagiging masama na siya. Di ba? So, kaya, yung point ko, paano mo ina-apply, paano mo i-apply yung natutunan mo sa mga Zoom meeting natin? Alright? So, tanungin mo yung sarili mo noon, bantayan mo yung sarili mo, kung ginagawa mo ba yung part mo na ma-i-apply yung mga natutunan mo o hindi. Alright? So, siguro yun lang. Hindi ko na kailangan pabain. Ang importante lang doon, may natutunan kayo at i-apply nyo siya after ng meeting natin. So guys, promote ko lang. Wala pa pong poster, pero magkakaroon po tayo ng Big OPP. Okay? Magkakaroon po tayo ng Big OPP Monday po, 2 p.m. Pinas time. Hindi ko po alam kung anong oras dyan sa Middle East pag 2 p.m. Siguro mga 2, 1, 12, 11. Siguro mga 11, no? 9 a.m. dyan sa inyo. Tama ba? 5 hours. 9 a.m. dyan sa inyo. Dito 2 p.m. po. Magkakaroon po tayo ng big 2, 3, 4, 5, 6, 7 po. Diba? Saan bansa pa po ba kayo, Parts Lane? 9 a.m. Saudi po, Saudi. p.m. Basta, 9 a.m. Basta 2 p.m. po dito. Basta 2 p.m. po dito. Sa Pinas. Trabaho namin yan. Kaya na po bala mag-adjust, okay? So magkakaroon po tayo ng Big OPP. Paano po yan yung Big OPP app? Pwede po kayo mag-invite ng kaibigan nyo. Pwede nyo pong dalhin dun sa Zoom. Kasi bakit? Hindi po yung training. Yun po ay isang OPP. I-explain po dun ano yung business natin, i-explain doon yung marketing plan, i-inganyoin po yung mga na-invite nyo doon sa Zoom para mag-join sila sa iyo. Alright? So may mga sharer po tayo doon. Ako po yung magma-marketing plan. Okay, ako po yung magma-marketing plan. And then yung mag-share po si Upline Jasmine Ubahib. Isang dating OFW na ngayon ay may may malaking grupo at sobrang nabago yung buhay. Kumikita ng 6 figures per month. Alright? Kaya hakot kayo guys. Yung gawin nyo, kahit sa isa sa inyo, may isa ka lang na madala doon. Every time na nag-OPP tayo, ginugol mo na meron kang isa na madala. Para at least meron kang, abang nakikinig ka sa speaker, meron ka rin binabatayan na nakikinig yung prospect mo. Diba? So, sobrang ganda po nun pag nagawa mo po sa grupo mo, pag nahakot mo po yung grupo mo na umattend po doon. Okay? Pag-usapan nyo ng mentor nyo, message ka sa mentor mo nandito sa Pilipinas. So, 2 p.m. po siya, Monday po. Big OPP ng grupo natin. Alright? Hello, Apps. May record ba yan, Apps? Ha? May reply ba yan? May reply ba yan? Kasi hindi ako makapanood yan ganung oras. Kasi may trabaho talaga ako. Parang wala po parts. Sa Zoom lang po siya. Sa mga OFW na dito ngayon, hindi nyo naman kailangan na may video talaga. Yung kailangan nyo lang maglagay nyo lang headset, makinig lang kayo sa speaker, at mag-akot kayo ng prospect. Pwede kayo mag-akot kahit sa Pilipinas. Okay? Pwede kayong ipa-join doon sa Zoom natin na Big OPP. Okay. Lalong-lalo na po sa mga full-timers. Lalong-lalo na po sa mga full-timers, dapat i-goal mo every time na may mga OPP. Gising ka ng maaga, kasi 2 p.m. gising ka ng maaga at dapat na napapalo up mo na yung mga leaders mo ng matendo, napapalo up mo ng prospect mo ng matendo. Kasi isasend lang po yung link sa inyo. Alright, so thank you so much. Prof. Adi. Ayan, absolutely. Ayan, thank you po. Ayan, tayo. Ayan, salamat pala sa pinakagwapa at speaker. Ayan, sa Apps Louie Aldas. Salamat po sa wisdom and thoughts mo kahit sobrang busy mo tao. Ayan, so nagtuturo ka pa rin sa mga local and international. Ayan, thank you din kasi sa mga OFW full-time and also part-timer kahit sobrang busy po nila, ginagawa po nila ang so much. At nagpasalamat po pala ako sa head in my online marketing natin si Upline Sunny Boy. Si UA family, ayan na si Upline Tarballes, Nolan Tarballes. Sa host department, thank you so much. Ayan, salamat po din sa lahat ng kasama ka sa host department. Ayun, thank you din ka Upline China. So,
sa akin dito. Thank you. Ayan. Thank you so much sa commitment nyo sa mga OFW dyan. Thank you so much. So, ito na, may natutunan naman ulit tayo. Thank you, Upline Louie Aldas. Ayan, so, meron po mag-closing prayer po. Ayan. Upline. Mami Josie. Nandun ka po. Ikaw po ang mag-prayer. Tulog po siya. Ay, tulog po siya. Ayan. Since tulog siya, siya po mag-prayer ngayon. Ayan. Morning, Mami. Okay. Let us pray. Lord, maraming salamat po. Natapos yung aming Facebook marketing. Maraming salamat sa aming upline na nagbibigay na naman ng additional learning sa amin ngayon na may i-apply naman sa bawat isa sa amin. Lord God, sabayan mo itong bawat isa sa amin, lalo sa mga OFW partners. Please, nasan niyo po sila at i-guide mo ang bawat isa sa amin, Lord God. I-bless mo po kami sa amin. Naway makuhaan namin namin sa God. Maraming salamat sa aming CI founders na walang tawang nagbibigay ng mga ideas or mga learnings para matutunan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, thank you, Mami Josie. Ayan, thank you so much po. Ayan, picture na kayo. Prof. Beck, bahala dyan. Ayan, so smile lang, ayan. So dapat masaya ka, dapat may 15 ka, or 7 accounts. So ganyan po, kasaya. Dapat masaya po. Ayan. Prof. Bem, start. Masaya. Okay. 1, 2, 3, masaya. Alright, isa pa. 1, 2, 3, masaya. Alright, isa pa. 1, 2, 3, masaya. Dapat ito yung flash running mo? Isa pa. 1, 2, 3, masaya. Opa! So po ito, marami po sa 100 plus. Opa! Smile lang kayo dyan, smile lang. Alright, smile lang, smile. Okay, okay na po. Thank you. Thank you so much po. Thank you po. Thank you po, Abs. Thank you po, Louie. Thank you, Upline, Louie. Thank you sa lahat. po to all partners. Salamat, Master. Thank you po. Thank you. Bless po sa Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you po, Good morning. Thank you po, Abs.